Gandang gabi po sa ating lahat. Ito na naman tayo sa ating daily devotion. Ang aking babasahin sa gabing ito ay makikita sa Book of Kings. 2 Kings chapter 11 verses 1 to 3. Ito ay Tagalog version. Ito po ang nakasaad. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahaziah na hari ng Juda, nagpasya siyang patayin ang lahat ng membro ng pamilya ng hari ng Juda. Pero iniligtas ni Jehosheba ang anak ni Ahaziah na si Joas nang papatayin na ito ng iba pang mga anak ng hari. Si Jehosheba ay kapatid ni Ahaziah at anak na babae ni Haring Jehoram. Itinago niya si Joas at ang kanyang tagapag-alaga sa isang silid sa templo, kaya hindi siya napatay ni Atalia. Sa loob ng 6 na taon doon nagtago sa templo ng Panginoon si Joas at ang tagapag-alaga niya, habang si Atalia ang namahala sa kaharian at lupain. Yan po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay mula sa Ikalawang Mga Hari, chapter 11, verses 4 to 6. Ngunit ng 7 taon ng pangunguna ni Atalia, ay pinatawag ni Joiada ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay sa palasyo at pinupunta sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh, pagkatapos iniharap sila sa anak ng hari. Sinabi niya sa kanila, ito ang gagawin ninyo. Ang 3 bahagi ng mga bantay para sa araw pamamahinga ay magbabantay sa palasyo ng hari. Ang isang 3 bahagi ay sa pintuang sur at ang isa pang bahagi ay sa may pagpasok sa likuran ng mga tagapagdala ng balita. Yun lang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Hari, chapter 11, verses 7 to 9. Ang 2 grupo sa inyo na hindi nagbabantay kapag araw ng pamamahinga ang siyang magbabantay sa templo ng Panginoon para ingatan ang hari. Dapat ninyong bantayang mabuti ang hari. Dala ang inyong mga sandata, sundan niyo siya kahit saan siya magpunta. Patayin ninyo ang sino mang lalapit sa inyo. Ginawa ng mga pinuno ang inutos ng paring si Jehoiada. Tinipon nila ang mga tauhan nila na nagbabantay kapag araw ng pamamahinga, pati na rin ang mga hindi nagbabantay sa araw na iyon, at dinala nila kay Jehoiada. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Book of 2 Kings chapter 11 verse 10 to 12. Ibinigay ni Jehoiada sa mga pinuno ang mga sibat at pananggalang na nakatago sa templo ng Panginoon, na pag-aari noon ni Haring David. Pumesto ang mga armadong gwardya sa palibot ng templo at ng altar para protektahan ang hari. Pagkatapos, inilabas ni Jehoiada si Joash na anak ng hari at kinoronahan. Binigyan niya ito ng kopya ng mga kautusan ng Panginoon. Idiniklara siyang hari at pinahiran ng langis bilang pagkilala na siya na ang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan ang mga tao at sumigaw, mabuhay ang hari. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Kings chapter 11 verse 13 to 15. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga bantay at ng taong bayan, pinuntahan niya ang mga ito sa templo ni Yahweh. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa tabi ng isang haligi sa harapan ng templo. Tulad ng kaugalian, ang mga opisyal at ang mga taga-ihip ng trumpita ay nakatayo sa tabi ng hari. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpita. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, ito'y isang malaking kataksilan. Iniutos ng paring si Joiada
sa mga opisyal ng hukbo. Ilabas ang babaeng iyan at papatayin pati ang sinumang magtatangkang magligtas sa kanya. Ngunit huwag ninyo silang papatayin sa loob ng templo ni Yahweh. Yun lang po, purihin ang Diyos. God bless. Hello po, good evening. Ang aking pong Bible verse for today is from 2 Kings chapter 11 verses 16 to 18. Verse 16, siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Ang mga pagbabagong isinagawa ni Joiada. Pagkatapos, pinanumpa ni Joiada si Haring Joas at ang taong bayan na maging tapat bilang sambayanan ni Yahweh. Pinanumpa rin niya sa isang kasunduan ang hari at ang sambayanan. Verse 18, pagkatapos pumunta ang mga tao sa templo ni Baal, giniba nila ito at winasak pati ang rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na isang pari ni Baal at si Joiada ay naglagay ng mga bantay sa templo ni Yahweh. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Isa pong favor na mula sa Panginoon. Ang tayo ay nakakapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa. At tayo nga po ay nasa 2 Kings na, no? At ang ating pong itinalaga po sa atin ng ating cell group ay 2 Kings chapter 11 verse 19 to 21. So dito makikita po natin yung pagbabalik ng kaayusan sa Israel matapos po yung paghahari ng kasamaan doon sa ilalim ni Atalia. So dito makikita po natin na si Haring Joas ay naluklok sa trono sa murang edad, no? Usually 7 years old lang po siya nang siya ay maluklok, no? At sa tulong ng isang matapat na pari, no, na saserdote na si Joiada, no. So nagsimulang maibalik muli yung pagsunod sa Diyos. So dito makikita po natin na sa buhay ni Joas, no, hindi po hadlang yung murang edad para gamitin ng Diyos. Saka nabasa po nga po natin na 7 taon lang po si Joas nang siya ay maghari. So dito po makikita natin maging bata man o matanda, kaya gamitin po ng Diyos kung ang puso ay itinalaga po sa Kanya. Kaya wag po nating maliliitin na bata pa naman yan. Dito makikita po natin na talagang kayang maglagay ng Panginoon ng mga bata na makakasunod sa Kanya. So ibig sabihin, ang mga kabataan na katulad ni Joas no, sa kanyang panahon ay pwedeng gamitin ng Panginoon na isang armas na makapangyarihan laban sa kadaliman, no, na ginawa nga ni Atalia. So dito makikita din po natin yung tunay na tagumpay ay nakasandal po ito doon sa tamang paggabay, no. Si Joiada, no, ay ibig sabihin talagang nagabayan niya si Joas. So dito makita natin sa kabanatang ito na naging maayos naman yung pamumuno ni Joas, no, sa tulong ni Joiada. So dito makikita natin na nagiging matagumpay ang isang pamumuno, no, kapag na may mga tamang tagapagturo. So ibig sabihin yung mga bata na kasalukuyang naalagaan ng mga magulang na tama ay talagang lalaki po ito ng magiging magaling na mga leader. So purihin po yung Panginoon na binigyan muli tayo ng pagkakataon na tayo po ay makapagdibusan. God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang mapapurihan. God bless.